On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. Kung ano yung in-initiate ng Congress, yun ang magiging verified impeachment complaint. That's it. Yun naman ang nakasulat sa konstitusyon, mga kababayan eh. Ayan no, a vote of at least 1/3. Wala namang ibang requirements, yan lang. Nakakapagtaka. Bakit mo didiktahan ang taong magpaparusa sa'yo kung paano kanya paparusahan? Suspect nga naman, di ba? May punto si Speaker Martin. Hindi ko na masyadong tinitingnan yung decision. Hindi ko na masyadong tinitingnan si Sara Duterte. In so many years na nagkaroon tayo ng impeachment. Remember, the last impeachment was when? 2014? Itong si Sara Duterte is just a case study on how we hold our erring officials accountable. Oo. Sa Tagalog, itong kaso ni Sara Duterte ay isa lamang halimbawa kung paano talaga natin tinatrato ang korupsyon sa Pilipinas. It is what it is. And mga kababayan, nakikita natin ngayon na ang corruption sa Pilipinas is highly political. Kung kanino yung political ideology na sinusundan mo, kahit mali, kahit alam mong mali, kahit alam mo may tinatago, kahit alam mo may Mary Grace Piatos, kahit alam mo merong Kokoy Villamin, kahit alam mo na ginamit nila ang certification ng AFP para ilusot ang pagnanakaw ng 15 million pesos, kakampihan mo pa rin. This is not a good development for the Philippines. Hindi na natin pinag-uusapan dito si Sara lang. Ang pinag-uusapan natin dito, yung si Sara ngayon at yung mga future pang Sara Duterte. Nasa punto na po tayo ngayon na ipinaglalaban na natin yung demokrasya natin. Seryoso. This goes beyond political colors. This goes beyond political names. This is already talking about democracy. Ngayon mga kababayan, kasabay ng pag-file nitong motion for reconsideration nato, naglabas din ng video si Speaker Martin Romualdez. Bago natin panoorin yung video mga kababayan, tingnan muna natin ano yung sinasabi ng mga DDS. Ito mga kababayan, itong thought na to perfectly encapsulates the narrow-mindedness of the DDS. Oh. Grabe! The audacity of Martin Romualdez. Grabe. To lecture, ang yabang daw ni Martin Romualdez mag-lecture, sabi. Sino ba ang may sole authority to interpret the law? Sabi niya. Alam niyo ba mga kababayan na tayong lahat ay pwede mag-interpret ng law? Ang lehislatura pwede mag-interpret ng batas. Ang executive pwede mag-interpret ng batas. Pero ang Korte Suprema lamang ang mayroong judicial supremacy. Ibig sabihin, ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihan na kapag sila ay nag-interpret ng batas, lalong-lalo na constitutional law, alinsunod sa kung paano ito nakaangkla at nakasabit sa ating konstitusyon, yon ay nagiging parte ng ating legal system. It has the power of law. But it doesn't necessarily mean na ang hudikatura ay pwedeng gumawa ng batas. They don't have the power to create laws. They just have the power to interpret a law in connection with the Constitution. Yun lang. Kaya nga delikado yung decision ng Korte Suprema eh. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House. Mga kababayan, masama ba na questionin mo yung desisyon ng Korte Suprema? Yung Korte Suprema mismo ang nagsasabi. Walang problema, questionin nyo kami. Bakit? Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na hindi na pwedeng mag-file ng motion for reconsideration. Nakasulat ba sa desisyon? This is final and executory? Di ba hindi? Ang sinabi lang, it is immediately executory. Pero hindi porke sinabi ng Korte Suprema na immediately executory, ibig sabihin hindi pwedeng questionin. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment.
Ibig sabihin, hindi ho pwedeng diktahan ng kahit sinong departamento, mapa-ehekutibo, kahit Korte Suprema. Hindi ho pwedeng diktahan ng Korte Suprema ang proseso ng Kamara dyan sa impeachment. Love it or hate it, it does not matter. Yun yung nakasulat sa batas. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. Yun, the sequence matters. Oo. Importante po talaga yung sequence. Kasi po, yung fourth impeachment complaint ang inaktuhan, therefore, yon ang deemed initiated. So, hindi po siya covered ng 1-year bar kasi yun lang yung inaktuhan ng Kongreso eh. Wala nang iba. Kung ano yung in-initiate ng Congress, yun ang magiging verified impeachment complaint. That's it. Yun naman ang nakasulat sa konstitusyon, mga kababayan eh. Ayan no, a vote of at least 1/3. So yun na yung verified impeachment complaint. Wala namang ibang requirements, yan lang. So, yun yung sinasabi ni Congressman Martin, ni Speaker Martin, na nakakapagtaka. Bakit mo didiktahan ang taong magpaparusa sa'yo kung paano kanya paparusahan? Bakit mo didiktahan ang pulis na mag-iimbestiga sa'yo kung paano ka iimbestigahan? Suspect nga naman, di ba? May punto si Speaker Martin. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. As they should not. Kasi co-equal branch sila eh. Kailangan nila ipaglaban yung proseso nila. Hindi naman pinapakailaman ng Kamara ng lehislatura yung proseso ng Korte Suprema. 'Di ba? Sinasabi ba ng Kamara na dapat ganito kayo yung mga judge. O dapat yung mga abogado ganito. Wala naman ganun eh. Isa lang ang impeachment na umabot sa Senate. Paano unconstitutional yun? Coach, asaan ng separation of powers? My question din. That's my question too. Nasaan yung separation of powers? This already goes beyond the characters involved. Hindi na ho datin dapat dito syempre dapat mapag-uusapan sila kasi sila yung main players, pero tayo mga Pilipino, ang pananaw natin dito hindi na base sa suporta sa politiko o base sa suporta sa whatever. Demokrasya na po ang at stake dito, mga kababayan. Legit, no joke. At nakakatakot po isipin na in the future, sobrang hirap na makapag-file ng impeachment laban sa isang tiwaling opisyal dahil dito sa desisyon na to.